Latest Raider FI, eto ang ganda, shit, sobra. Kung sa akin lang to, malamang sa malamang talagang di ko gagamitin to. Tititigan ko lang sa sobrang ganda. Ang ganda ng separation ng color ng matte tapos biglang glossy, no? Sa mags din, color blue na. Nakakatawa kasi usually kasi di ba black lang yan. Yo, what's up guys, for today's vlog, sisilipin natin yung pinaka-latest color ng Raider 150 FI. Sa video ito, alamin natin kung magkano nga ba to, sulit pa ba kumuha ng Raider, at ano-ano yung mga nadagdag na specs dito. Yan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, welcome back. Sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Baka naman, let's go. Dito tayo ngayon sa Suzuki Gagilangin. Address and contact number nila lalagay ko sa screen. Yan, kung gusto niyo kumuha ng mga ganitong klaseng motor, yan, lalagay ko na lang yung link ng kanilang page dyan sa description. Yan, sa mga nagbabalak pala mag-installment, ang kailangan lang nila dito is 1 month latest payslip, 2 valid IDs, and 2x2 picture. Kung sakali naman na may business kayo is barangay business permit or business permit galing sa City Hall, 2 valid IDs, and 2x2 picture. Sa mga nakakatanggap ng remittance, kailangan lang nila rito is 3 months latest na remittance slip. Tapos, 2 valid ID and 2x2 picture. Sa mga hindi na mag-idyo ng pagkakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section yan. Sasagutin natin hanggat maaari. Sa mga hindi masasagot yung kanilang comment, pwede kayo mag-comment sa pinaka-latest na video ko para mag-up yung comment nyo. Minsan kasi hindi na lumalabas sa notification. Alright guys, so ngayon na natin sa gulong. Sa gulong ng Raider 150 FI na pinaka-latest is meron pa rin same na 1790 by 17 sa harap, tapos 8090 naman by 17 sa likod dyan. Ang ginamit na gulong dito is IRC, and take note, naka-tubeless pa rin, same lang. Pagdating naman sa shocks na, naka-telescopic sa harap, tapos naka-single shock o unit swing sa likod. Braking system natin, wala pa ring ABS, pero naka-dual pot caliper na dito. Siyempre, single hydraulic sa harap. Tapos sa likod din, single hydraulic lang din. Yan, doon sa comment ng comment nung how much, no? Nakalagay na sa video, how much ka pa ng how much. Eto na. Raider FI ay merong price na 120,124 pesos. Yan, tumaas siya ng around 4 to 6,000 kumpara doon sa dati niyang model. Pero ang ganda rin naman kasi ng kulay, no? Wala na rin akong masabi. Siyempre, para sa down payment niya is meron siyang 8,000 para sa initial deposit. Tapos monthly niya for 36 months is 5,568 yan. Medyo mataas ito guys kapag kinuha nyo ng 3 years. Pero kung kaya naman ng 1 year, kunin nyo ng 1 year kasi mas mababa yung interest ng mga 1 year to pay or 1 year contract. Magbibis kasi yung interest doon sa inyong term o kung gano'n nyo siya katagal kukunin. So ibig sabihin mas matagal, mas malaki talaga magiging interest. Para sa headlight niya is naka-LED na, tapos yung auxiliary lights niya naka-LED na rin. Ang kaso nga lang, hindi pa sinama yung signal lights, no, or yung turn signals, no, naka-incandescent bulb pa. Pero wala namang problema kasi visible pa rin naman yan. Sa aesthetics ng unit, ito yung combination, no, from glossy black, tapos biglang papasukan ng matte gray. So napaka-premium ng kulay, tapos glossy na emblem. Sobrang solid ng combination, ano. Gandang-ganda ako, promise. And para sa buttons ng motor natin, nandito. Yan, medyo nakakalito, no, kasi tatlo. Pero huwag yung malilito dahil i-guide ko na kayo. Nandito yung off natin, tapos nandito yung daytime or yung auxiliary lights, and then yung off ng headlight. So may arrow naman yan, makikita natin. Tapos kung naka-on na, pwede nyo pang kontrolin kung high and low beam dito. Pagdating naman sa turn signals, ganun pa rin naman dito, left and right. And then pagka papatayin mo is pipindutin mo lang. Tapos busina sa pinaka-ilalim. Sa kabila naman, wala namang pinagkaiba dahil push starter lang or electric starter lang. Regarding sa starting system nito is meron tayo electric and manual. So yung kickstarter, yan. Nakita pa tuloy yung Habayanes sa pink ko, no? Akin talaga yan, no? Ayan talaga yung pinili kong kulay. Sakto sa akin, no? Pagdating sa panel natin, naka full digital panel na rin tayo. Yan. Nandito yung engine indicator, yung temp, tapos yung neutral or yung gear indicator, tapos yung RPM. Yan, nandito sa taas. Tapos nandito yung mga basic na dapat nyo malaman sa motor. Yan, yung speed nyo, yung oras, tapos yung gear. Isa pa sa okay sa Raider FI is meron siyang additional storage. Yan. Hindi naman kalaki yan, pero additional pa rin.
And so storage natin, I think nasa 1 liter. Tapos ang nakalagay dito is 1.5 kilograms lang, no? Hindi ka pwede maglagay ng sobrang bibigat dito. So ayun, 1.5 kilograms. Kita ba? Ayan, kita. 1.5 kilograms. Maliit pero malaking tulong, ano? Sakaling gusto nyo ilagay dyan yung lisensya nyo, tsaka yung ORCR is dyan yun na lang kukunin, di ba? Kung gusto nyo makita yung actual unit nito, pwede nyo puntahan nito sa branch dito sa Suzuki Gagalangin. And speaking of Gagalangin, di ba? Kung nandito na rin kayo at gusto nyo namang food trip, pwede kayong dumiretso sa Pastilan sa Gagalangin. Yan. Yun yung food trip na talaga namang sa halagang 20 pesos lang, magkakaroon ka ng food trip. Tapos kung gusto mo naman na maanghang, magdadagdag ka lang ng 2 piso. Ang dami ring choice ng ulam at ikaw na bahala kung anong gusto mo. Ayan, sa pinakamalapit na branch nila rito is sa tapat ng Lacandula High School. Meron din sila sa may Pampanga branch. Yun yung pinakamalapit na pwede nyo daanan kung sakaling nandito naman na kayo. For more info regarding sa mga binanggit ko, pwede kayong magtanong or mag-inquire din sa page. Ito lalagay ko sa screen. Ayan, Pastilan sa Gagalangin. And big shoutout na rin kay Sir Jason. Ayan. Kung gusto nyo lang naman kumain, no? Pero balik tayo sa motor. Usually dito nakalagay yung fuel tank natin, pero sa Raider FI, andito yung fuel tank niya sa pinakailalim or underseat niya. Kaso nga lang, ang ayoko lang dito sa Raider FI is napakaliit ng fuel tank niya. So meron lang siyang 4 liters na fuel tank capacity. And speaking of fuel, sabi ng Suzuki dito is 42 km per liter daw to, pero as per mga nakausap ko na naka-Raider FI is tumataginting lang na 36 to 38. Pero not bad para sa 150 na makina, not bad na yun. Yan, kung sakali naman na ikukumpara nyo sa Raider Carb, si Carb naman is nag-average lang ng 30 to 34 yan. Conforme sa paggamit din syempre, tsaka conforme kung gaano ka kabigat, ano yung dinadaanan mo. Kung puro pataas yan, syempre mas malakas yung magiging gas consumption. Kaya nandito na rin sa underseat natin yung battery natin na may size na 6B. And balik tayo sa aesthetics, ito yung pinakamaangas kasi na nakita ko sa isang mga underbone Etong design na to. Yan. So, ang ganda ng effect kasi pwede kasing wala lang to di ba? Pwedeng naka-plain lang to or pwedeng wala na mismo. Pero Suzuki nilagyan pa niya ng additional aesthetics, no? Para dito. No? Parang mas maganda tuloy tignan, no? And actually, yung pinaka-itsura ng motor, yung color combination is napaka-solid, no? From glossy, biglang babanatan ng matte color na sobrang premium na kulay gray. And yun, dahil ko na nasabi rito tungkol sa motor na to, ang pinaka-description pala ng motor na to is metallic matte 5 Rowan gray. Ayan. So, yun yung pinaka-description niya. Pero kung ayaw yung ganun at nahihirapan kayong banggitin, gray na lang. Matte gray na lang para di tayo mahirapan pare-parehas. Sa gilid dito yung dual overhead cam, 4 valves. Tapos, syempre, yung specs ng makina niya. Syempre, naka 6 speed na rin to. Yan, bagitin na rin yung cooling system niya, naka liquid cooled. Yan, so mas maganda ito, no, kumpara sa mga air cooled lang. Ito, naka liquid cooled na. Rider footrest, yan, komportable rin naman. Kaso nga lang sa pillion, medyo, ako, personally, hindi ako komportable sa ganitong kanipis lang. Pero pwede na kaysa wala, di ba? Para sa upo naman is one tone lang. So, isang tela lang ang ginamit dito hanggang dulo para sa rider tsaka sa pillion. Parehas makapit naman to, walang problema. Medyo manipis nga lang dito sa pillion, yung pinaka-foam. Pero okay na okay pa rin naman kasi komportable pa rin naman. Kaso nga lang, medyo manipis talaga, no? So, advantage naman nun is madali kayong makakasingit kung sakaling traffic, no? Wala kang intindihin kung masasagi ka o hindi. So, yun yung pinaka-advantage nyo. So, eto yung pinaka-itsura nyo kung sakaling nagbabala kayo kumuha ng Raider 150. Yan, si Sir John Ray. Yan, nagkaka-height na 5'4". At eto, semi-tingkayad siya. 764mm yung pinaka-height, seat height nito. Medyo mataas, pero manipis naman yung upuan, kaya okay na okay lang. Yan, so big shoutout kay Sir John Ray. Yan, maraming salamat Sir John Ray. Sa mga bagong bili pala na Raider 150 gaya nito, kung sakaling wala kayong tools na nakikita, nandito siya sa pinakailalim, no? Kung wala dyan, bumalik na kayo, no? Hanapin nyo na doon sa dealer na pinagbilan nyo. Yan yung usually na nagiging problema ko dati nung nandito pa ako sa Mototrade, yung tools. Para sa dambutso ng motor o yung muffler ng motor, ito yung pinaka-itsura. Nakakatuwa dito kasi agad na tunog, tapos walang usok. Ayan. Kung gusto nyo ng mga usok, no? Ayan, mag-vape kayo. Para sa taillight natin, naka-LED na rin to. Tapos yung turn signals natin is naka-valve.
Additional plate light dito sa ilalim para kitang-kita or visible na visible ka. No? Lalong-lalo na yung plaka mo, no? Pag gumawa ka ng kalokohan. No? So, huwag kang gagawa ng kalokohan kasi may plate light ka pa dito. So overall guys, wala naman ganong nabago dun sa pinakamotor na Raider 150. Ang nabago lang talaga is yung pinaka-design, which is nakakatuwa kasi sabi ko nga doon sa una, kapag nagkaroon ako nito, baka hindi ko gamitin. No? Titignan ko lang buong magdamag. So, real talk yan guys, sobrang ganda. Hindi dahil sa pinopromote ko to or nadaan ako rito. Ito yung pinakamagandang kulay ng Raider na nakita ko. Bukod doon sa Jackal Green na nakita ko na rin. Kaso nga lang ito talaga yung pinaka natutuwa ko kasi sobrang premium nito. And sa mga nakakilala sa akin, alam nila na mahilig din ako sa kulay blue. Ay sasagutin natin, gusto di ba kumuha ng Raider 150 Fi this 2024 o itong parating na taon? Ang sagot dyan ay yes or no. No, para dun sa mga current na Raider user, halimbawa yung carb, ay mag-upgrade to Fi, para sa akin hindi na kasi same experience lang din yung may experience nyo rito. Kaso nga lang ito kasi is mas matipid ng konti sa gas, yung headlight niya, yun lang. So, naka-carb ka, tapos nagpalagay ka ng additional auxiliary lights, so parang ganun na rin, di ba? So, no na yun para sa akin. Pero, kung naka-smash ka or ibang underbone na lower CC, tapos mag-upgrade kayo dito sa Fi, is sobrang ma-appreciate nyo at sagot doon ay yes talaga. Okay, so quick summary lang sa vlog natin. Andito tayo ngayon sa may Suzuki Gagalangin. Branch and contact number nila lalagay ko sa screen. Tapos, yung pinaka-price ng motor natin, balikan natin. Meron siyang price na 120,224 para sa cash. Tapos, 8,000 down payment and 5,568 for 3 years. For more news and updates regarding sa motorcycling world dito sa Pilipinas, click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated. Big shoutout kay Sir Cardo, yan. Siya yung mag-a-assist sa inyo all throughout ng pagkuha nyo ng motor. Maraming salamat sa mga umabot dito. I win out. Peace.